Feeling fresh nang lumabas siya ng banyo, at mas lalong feeling fresh and inspired siya nang malanghap niya ang masarap na aroma ng pagkain. Nakangiti siyang naglakad patungo sa maliit na table kung saan nakalatag ang mga pagkain nang may bigla na lang humila sa kanya at walang sabi-sabing sinibasib ng halik ang labi niya. Si Jake. Ang makulit niyang asawa na wala na yatang ibang gustong gawin kundi ang pagsasayaw siya. Heist, Grabe. Talo pa nilang dalawa ang nahahoneymoon at palaging sabik itong asawa niya na akala mo 7 taon walang sex. Jake, teka lang naman. Ano ba naman iyan? Kung makasipsip naman akala mo nag-toothbrush na eh. Nagrereklamo niyang wika pagkatapos nitong pakawalan ang labi niya. Malakas naman itong natawa habang inaakay siya patungo sa mesa na may nakahain ng mga pagkain. Mahal, bakti ba ang daming reklamo? Gusto ko lang naman sanang maglambing sa iyo eh. Nakangiti nitong wika pero iningusan niya lang ito. Kunwari walang narinig na naupo na siya sa isang upuan para makakain na. Gutom na kasi siya eh. Nakabathrobe naman siya ngayon at mamaya na siya magbihis. Jake, gutom na ako. Pwede hayaan mo muna akong makakain at baka hindi kita matantiya at ikaw ang makain ko eh. Sagot niya din naman kaagad dito. Narinig niya pa ang mahina nitong pagtawa bago nito nilagyan ng pagkain ang pinggan niya. Tiyese, nagsusungit na naman ang mahal ko. Sige na nga, kumain ka na muna mahal. I love you, malambing nitong wika kaya hindi niya natuloy mapigilan ang mapangiti. Tinitigan niya ito sabay sagot ng katagang. I love you too, Jake. Kahit na makulit ka mahal pa rin kita. Nakangiti niyang sagot dito. Naks, ang sweet ng asawa ko. Pakis nga, nakangiti nitong wika sabay dukwang at muli na naman siyang hinalikan sa labi. Heist, iwan niya ba? Sobrang sweet naman kasi talaga eh. Grabe kaunting-kaunti na lang at baka lalangamin na sila. Jake, kumain ka na. Gusto ko after natin kumain, mamamasyal tayo. Kahit sa mall lang muna dahil feeling ko sobrang lamig sa labas. Nakangiti niyang wika dito. Wala lang, alangan naman maghapon sila dito sa kwarto nila, diba? Lalabas talaga na kawawa siya kung nagkataon dahil alam niyang hindi talaga siya nito titigilan eh. Sa bagay, bumabawi yata kasi nga ito ang unang beses na nasolo talaga siya nito ng mahabang oras simula noong ipinanganak niya si Gianna. Sure. Kahit na ano ang gusto mo, masusunod, mahal ko. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Ilang saglit lang, inabala na nila ang mga sarili nila sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, kaagad nga silang lumabas ng kwarto. Nag-book lang ng Grab si Jake, tapos nagpahatid na sila sa pinakamalapit na mall kung saan ang una nilang pinuntahan ay ang shop na nagtitinda ng mga pang-winter clothes. Feeling kasi nila, kailangan pa nila ng mas makapal ng mga damit at jacket dahil sa sobrang lamig ng buong paligid. Jake, ang dami niyan ah. Hindi naman natin magagamit sa Pinas iyan kaya ayos na sa akin ang isa or dalawa. Nakangiti niyang wika dito. Mahal, hindi pwede. Kulang iyan. Sagot din naman kaagad nito sa kanya, kaya kunot noon niya itong tinitigan. Ganito kasi iyon, mahal. 2 weeks tayo dito sa Japan kaya kulang talaga iyan. Isa pa. What? 2 weeks? Jake, paano si Gianna? Hahanapin tayo ng anak natin eh, hindi niya na pinatapos pa ang sasabihin nito at pinutol niya na. Gosh, iba ang may anak sa walang anak. Hindi sila pwedeng magtagal ng bakasyon samantalang ang anak nila ay naiwan sa Pinas. Hey! Hey! Patapusin mo muna ako. Ito naman o hindi pa nga ako tapos magsalita tapos nagre-react ka agad. Natatawa nitong wika. Ano? Jake ha siguraduhin mo lang na maayos iyang sasabihin mo kung hindi, hindi talaga ako nangingimi ng iwan ka dito sa Japan at uwi na ako ng Pinas. Seryoso niyang wika dito. Muli itong natawa. Na. Ikaw talaga ang daming sinabi. Mahal, ganito kasi iyon na pag-usapan namin ni Mommy bago tayo umalis ng Pinas na susunod sila sa atin dito sa Japan. Siguro next week nandito na sila. Really? Kasama si Gianna, seryosong tanong niya. Of course, kasama talaga si Gianna. Nandito tayo kaya isasama sila nila Mommy at Daddy kaya naman, piliin mo na ang gusto mong mga gamit. Saka, bibilihan na din siguro natin si Gianna ng para sa kanya, pati na din sila Mommy at Daddy.
Para naman pagdating nila next week, wala nang problema. Nakangiti nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa sa sinabi nito. Mga ganitong usapin, talaga namang mapagkakatiwalaan itong asawa niya. Naging maayos ang sumunod na sandali sa kanilang dalawa ni Jake. Nag-shopping to the highest level silang dalawa. Dahil hapon na din naman sila nagpunta ng mall, pagkatapos mag-shopping, kumain lang sila tapos bumalik na din ng hotel. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw nilang dalawa sa Japan. Talagang sinulit nila ang oras nila na magkasama. Wala silang ibang ginawa kundi ang mamasyal at sa pagdating ng anak nilang si Gianna, kasama sila Mommy Trixie at Daddy Dominic, mas nagiging masaya pa ang pamamasyal nila. Feel ni Elena ang pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya at siguro wala na siyang mahihiling pa. Lahat ng tampo niya para kay Jake sa nakalipas na mga araw ay biglang naglaho. Paano ba naman kasi kung itrato siya nito para siyang isang prinsesa? Dagdagan pa na may mga biyanan siyang tanggap siya sa lahat ng oras at pinaparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa pamilya. Mabilis na natapos ang bakasyon nila sa Japan. Feeling niya nga, nabitin siya pero wala silang choice kundi ang bumalik ng Pinas, lalo na at maraming naghihintay na trabaho kay Jake sa opisina. Sobra-sobra na dapat ang 2 linggong bakasyon pero ewan niya ba. Bitin na bitin pa rin siya, kaya naman muling nangako si Jake sa kanya na kapag hindi gaanong busy sa opisina, sa Europe ang sunod nilang destinasyon. Sa pagbalik ng bansa, naging abala ulit si Jake sa opisina samantalang inabala niya din ang sarili niya sa pagpapayat. Wala papanindigan niya na din talaga ang pababalik alindog niya, lalo na at gusto niyang maging karapat-dapat sa mga mata ng ibang tao na siya ang asawa ng isang Daniel Jake de la Fuente. Kung gaano kaabala si Jake sa trabaho, inabala niya din naman ang sarili niya sa pagpapayat. Hindi niya na kailangan pang dumayo ng ESAs para magpapayat. Ang ginawa ni Jake, nag-hire ito ng fitness instructor para sa kanya, para alalayan siya exercise na gagawin niya araw-araw. May sarili din siyang dietitian kaya naman hindi siya hirap sa pagbabawas ng timbang. Hanggang sa lumipas ang maraming buwan. Namalayan niya na lang na fit and sexy na ulit siya na labis niyang ikinatuwa. Una niyang ginawa ay linisin ang kanyang walk-in closet. Itinapon niya na ang mga malalaki niyang damit at pinalitan iyon na size na angkop sa pangangatawan niya ngayon. Walang ibang mas masaya sa pagbabalik alindog niya, kundi ang asawa niyang si Jake, pati na din ang anak niyang si Gianna. Makailang ulit din niyang narinig nagwalang katapusang papuri ng anak niya na labis na nakakataba ng puso. Ang ganda-ganda mo na, Mommy. Ang sexy-sexy na, nakangiti pa nga nitong wika. Kasalukuyan silang kumakain ng dinner, ngayon ng isang bagay ang bigla na lang hiniling ni Gianna sa kanilang dalawa ni Jake. Mommy, gusto ko po ng baby sister kagaya ng mga classmates kong sila Aya at Shen. Bigla nitong wika. Natigilan naman siya. Wala sa sariling napatitig siya, kay Jake na noon ay nakatingin din pala sa kanya. Huff! Baby sister. Naku, anak ang. Lezev, Daddy, Mommy, I want baby sister. Gusto ko nang may makalaro ako Saka, sabi nila lolo at lola, at dini age, marunong na daw akong magbantay ng baby sister kaya sige na. I want baby sister na, sa pagkakataon na ito, napapansin niyang namamasa na ang mga mata ni Gianna. Na para bang seryoso ito sa hiling nitong iyon. Okay, baby. Baby sister lang pala No problem. Your wish is our command, hindi ba, mahal? Nakangiting sagot naman ni Jake sa anak nila sabay baling ng tingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Sa totoo lang, hindi pa talaga siya ready na magbuntis ulit. Kayon pa ba na hindi niya pa nga na-enjoy ang kanyang payat na katawan, di ba? Grabe ang sakripisyo na ginawa niya para pumayat lang at kung sakaling magbubuntis ulit siya, baka lumubo na naman siya. Sa sobrang hirap magpapayat, sa dami ng mga pagkain na hindi tiniis niyang kainin at sakit ng katawan niya sa kaka-exercise, ganoon-ganoon na lang ba iyon? Magbubuntis din pala siya. Pwede bang kumain na muna tayo? Let's talk about it later, Jake. Hilaw ang ngiti sa labi na wika niya dito. Napansin niyang saglit na natigilan si Jake. Ilang saglit din siya nitong tinitigan bago nito binalingan ang tingin si Gianna. Okay, pag-uusapan namin ito mamaya ng mommy mo, baby. For now, kumain ka na muna. Nakangiti nitong wika.
Mabuti na lang talaga at nakinig si Gianna sa daddy nito at muli nitong itinuon ang buo nitong atensyon sa pagkain. Pagkatapos kumain, hinatid lang nilang dalawa ni Jake si Baby Gianna sa kwarto nito at nagpasya na din na dumiretso na din sa kanilang silid. Pagdating ng kwarto, seryoso niyang hinarap si Jake para mapag-usapan na nila ang tungkol sa wish ni Gianna na magkaroon na ng kapatid. Jake, hindi pa ako ready na magbuntis ulit. Diretsahan niyang wika dito. Napansin niyang natigilan ito. Biglang sumeryoso ang mukha habang nakatitig sa kanya. Elena, hiling ng anak natin na magkaroon ng kapatid and I think wala namang masama doon, di ba? Magpipitong taon na si Gianna and I think it's time para sundan natin siya. Seryoso nitong wika na labis na tinututulan ng kalooban niya. Jake, nakita mo naman siguro ang hirap ko sa pagpapayat, di ba? Kung sakaling magbuntis ulit ako, lulubo ulit ako. Paano na ang figure ko? Paano na ang effort ko na muling sumeksi? Diretsahan niyang sagot dito. Muli siyang tinitigan ni Jake mula ulo hanggang paa sabay iling. Naririnig mo ba iyang sinasabi mo ngayon lang, Elena? Mas priority mo ang sexy na katawan kumpara sa anak na hiniling namin sa iyo, seryoso nitong wika. Anong ibig mong sabihin? Anong namin? Gulat niyang bigkas. Naming dalawa ni Gianna. Elena, hindi lang si Gianna ang gusto ng kapatid. Ako din, gusto ko pa ng isa or dalawang anak. Seryoso nitong wika na labis niyang ikinawindang. Hindi niya akalain na pati ang asawa niyang si Jake ay magdedemand sa kanya ng ganito, gayong alam niya sa sarili niya malabo talagang mapagbigyan niya ito ngayon. We are married. Nagmamahalan tayong dalawa. Kaya ko din bumuhay ng kahit na isang dosenang anak kung gugustuhin ko, kaya sana, pag-isipan mo ang tungkol sa bagay na iyan, Elena. Asawa kita at masaya ako dahil nakamit mo ang goal mong pumayat at bumalik sa dati ang katawan mo. Pero for God's sake, Elena, sana, unahin muna natin ang magkaroon ng isa or dalawa pang anak. It doesn't matter for me kung lumubo ka man ng lumubo dahil mahal kita at hindi iyon magbabago kahit na magbago man ang physical mong kaanyuan. Seryoso nitong wika. Hindi naman siya nakaimik dahil alam niya sa sarili niya na mananatili ang desisyon niya. Katawan niya ito siya ang magdadala ng bata sa sinapupunan niya sa loob ng 9 na buwan at alam niya sa sarili niya na lulubo at lulubo ulit siya kung sakaling magbuntis siya. In short, siya din itong mahihirapan eh. Jake, can you give me time to think about it? Please, kung alam mo lang. Hindi ganoon kadaling magbuntis at Elena, ngayon palang iisipin ko na lang na it's AS, diba? Don't worry, kapag magkaanak ulit tayo, mas maraming time pa ang ibibigay ko sa iyo at sa mga anak natin. Mahal kita. Mahal ko ang pamiyang binubuo natin at nangangako ako na kahit na ano ang mangyari, hinding-hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa kanya at yakap ng mahigpit. Hindi naman siya nakaimik. Para lang siyang tuod na nakatayo habang nakayakap sa kanya si Jake. Hindi niya alam kung siya na nga ba itong may problema, pero nang maramdaman niya ang pagdampi ng labi ni Jake, sa may punong tainga niya, parang napapaso siyang napabitao sa pagkakayakap nito. Sorry, Jake, pero magbabanyo pa ako. Pilit ang ngiti sa labi na wika niya. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na siyang naglakad patungo sa banyo. Pagkapasok sa loob, ramdam niya ang tensyon sa buo niyang katawan. What coincidence? Kung kailan naman purmayat na ako, saka ka naman magdedemand sa akin ng ganito, Jake. Mahina niyang usal. Naglakad siya patungo sa may lavatory at tinitigan ang sarili niya sa harapan ng salamin. Sa totoo lang, natutuwa siya sa naging kahihinatnan ng pagpapayat niya. Muling bumalik sa dati ang katawan niya at feeling niya din, bumata ng halos ilang taon ang looks niya. Ayos na sana masaya na siya. Kaya lang, ano na naman ito? Kailangan ba talagang magbuntis siya ulit para maging masaya ang pamiyang ito? Sa naisip niyang iyon, malungkot siyang napabuntong hininga. Umiling-iling siya ng makailang ilt sabay pikit ng kanyang mga mata. Hindi ako papayag. I'm sorry, Jake, Gianna, pero hindi ko kayang ibigay ang gusto niyo. Mahina niyang usal at pagkatapos noon, pinagtuunan niya na ng pansin ang kanyang evening routine. Naghilamos siya, naglagay ng mga skincare, para mas lalong maging kaakit-akit ang kanyang balat at higit sa lahat, sinigurado niyang inumin ang vitamins na nireseta sa kanya ng kanyang dermatologist.
Medyo nagtagal siya sa loob ng banyo, kaya naman pagkalabas niya, naabutan niya na si Jake sa ibabaw ng kama. Mukhang natutulog na ito kaya naman hindi niya mapigilan ang mapangiti. Naghanda na din siyang natulog. Nahiga siya sa tabi nito kaya lang bago pa sumayad ng maayos ang likod niya sa malambot na kama, naramdaman niya ang pagyapos ng braso nito sa katawan niya kasabay ng pagdamping mainit na labi nito sa kanyang liig. Bakit ang tagal mo sa banyo, mahal? Malambing ang boses na wika nito sa kanya. Pasimple niyang iniilag ang liig niya sa mainit nitong labi pero wala epek. Umpisa na din kasing maging mapangahas ang kamay nito eh. Jake, akala ko ba tulog ka na? Tanong niya dito. Nope. Hinihintay kita. It said, ang bango naman ng mahal ko. Malambing ang boses na wika nito sa kanya. Pagkatapos noon, mas naging mapusok na ang labi pati mga kamay nito hanggang sa pati na din siya nadala na din sa init na nilikhang yun sa katawan niya. Ilang saglit lang, pinagsaluhan na nilang dalawa ang mainit na paglalaro ng apoy. Napuno ng ungol nilang dalawa ang buong silid hanggang sa tuluyan na nilang narating naruro. Nakatulog si Jake ng gabing iyon na may ngiti sa labi samantalang si Elena naman ay hindi mapakali. Ngayon pa lang, kinakabahan na siya lalo na at nakailang putok din sa kanya si Jake at lahat iyon talagang ipinasok nito sa kanya. May posibilidad talagang mabubuntis siya lalo na at sa bawat pahiwatig ni Jake sa kanya na magtalik sila, hindi pwedeng hindi niya ito pagbigyan. Kinaumagahan, unang bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Jake. Halatang masaya ito siguro dahil na-satisfied ang sexual needs nito nang nagdaang gabi at isa pa umaasa din siguro na makakabuo sila kaagad. God, ngayon ilang, parang stress na siya, hindi pa talaga siya ready na magdalang tao, kaya naman umaasa siya na sana huwag muna. Nawala munang mabuo. Mahal, I know that you're tired kaya ako na ang bahala kay Baby Gianna. Ako na ang maghatid sa kanya sa school bago ako didiretso ng office. Magpahinga ka na lang dito sa room natin. Malambing na wika nito sa kanya. Isang pilit ng ngiti sa labi ang kaagad na sumilay sa kanyang labi sabay tango. Tamang-tama, wala talaga siya sa mood ngayon eh. Mas maganda nga sigurong dito na muna siya sa kwarto para makapag-isip siya ng tama. Okay, thank you, mahal. Nakangiti niyang sagot dito. Hinalikan muna siya nito sa labi bago ito nagmamdaling umalis. Nang tuluyan nang nakaalis ang kanyang mag-ama, isang pa siya ang biglang nabuo sa isipan niya. Bahala na kung isisekreto niya na lang siguro niya kay Jake ang lahat-lahat. Pupunta siya sa kanyang OB-GYN para magpa-check up at the same time, magpapareseta siya ng safe na birth control contraceptive pills. Sa naisip niyang iyon, isang masayang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya. Tama alam niyang desidido si Jake na buntisin siya at hindi niya ito mapipigilan sa tuwing hihiling ito sa kanya na magtalik silang dalawa para makabuo kaagad kaya naman, ngayon pa lang, kailangan niya ng pagplanuhan ang lahat. Para maiwasan ang pagbubuntis, ito na din siguro ang time para gumamit siya ng contraceptive pills. Hindi naman siguro iyon mahahalata ni Jake eh. Sa naisip niyang iyon, mabilis siyang naligo at nag-ayos ng kanyang sarili. Walang pang isang oras, lulan na siya ng kanyang kotse para bumisita sa isang OB-GYN clinic. Sa ibang clinic siya pumunta para mas safe, lalo na at kilala ni Jake at pamilya de la Fuente ang OB-GYN na nagpaanak sa kanya noon. Ayaw niya mag-take ng risk at isa pa, gusto niyang isekreto sa lahat nagpag-inom niya ng contraceptive pills, kaya naman nag-drive pa siya sa kabilang lungsod para lang sadyain niya ang isang klinik na pupuntahan niya. Naging maayos naman ang lahat. Pagdating ng klinik, ilang katanungan lang ang ibinato sa kanya. Naresetahan naman kaagad siya ng contraceptive pills na kaagad niya ding binili sa drugstore na nadaanan niya. Actually, kaagad na nga siyang uminom ng isa eh. Araw-araw siyang iinom ng pills at hindi daw siya pwedeng pumalya dahil malaki ang tsansa na mabubuntis siya, kaya naman nagpasya siyang ilagay na lang ang naturang pills sa paborito niyang bag para maitago sa mga mata ni Jake. Pagkagaling niya ng klinik, masaya siyang dumiretso sa opisina ng asawa niya. Naabutan niya itong abala sa mga papeles na nasa harapan nito at nang makita nito ang presensya niya, kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito. Hi, mahal. Wow, ang ganda ng mahal ko nakangiti nitong wika. It said, sige pabulahin mo pa ako. Nakangiti niyang sagot dito at walang sabi-sabing naglakad siya palapit nito, pero nang makalapit siya, lumabas na naman ang pagiging pilyo nito.
Paano ba naman kasi, bigla na lang siya nitong hinila na siyang dahilan kaya naman naupo siya sa kandungan nito. Jake, I love you, nakangiting wika ni Elena sa asawa niya. Talaga naman eh. Mahal niya ang asawa niya pero aminado din siya sa kanyang sarili na may mga bagay na hindi niya kayang ibigay dito sa ngayon at hindi niya maiwasan na makaramdam ng guilt sa kaloob-looban ng puso niya. Gayunpaman, pipilitin niya pa ring maging perfect housewife at ina ng anak nilang si Jana sa kabila ng sekreto na itinatago niya ngayon dito. Iyon ay ang pag-inom ng contraceptive pills para hindi siya mabuntis. Sa pagdaan pa ng mga araw, mas naging mainit pa ang samahan nilang dalawa ni Jake. Kaya lang, sa tuwing nalalaman nito na dinadatnan siya ng buwanan niyang dalaw, hindi nakakaligtas sa mapanuri niyang mga mata ang lungkot na nakaukit sa mga mata ni Jake. Wala pa rin? Hindi pa rin ba tayo nakakabuo, malungkot nitong bigkas? Nandito sila ngayong sa ibabaw na kama. Nakaunan siya sa braso nito habang nakatitig ang seryosong mga mata ni Jake sa kawalan. Hindi pa rin eh. Pero, baka naman hindi pa natin time kaya ganoon. Hayaan mo, darating din ang oras na mabubuntis ako at matupad ang nais natin na magkaroon ng isa o dalawa pang anak. Pilit ang ngiti sa labi na wika niya pero sa totoo lang, unti-unti na din siyang kinain ng matinding konsensya. Active silang dalawa ni Jake pagdating sa kama at sinisigurado din nito na mabubuntis siya sa tuwing magtatalik sila pero paano nga siya mabubuntis gayong tuloy-tuloy ang pasikreto niyang pag-inom ng contraceptive pills. Hayest, kung hindi lang siguro siya natatakot na muling lumubo, ayos lang naman sa kanya na magbuntis ulit eh. Yes, maybe. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Elena. Alam kong ibibigay din sa atin ang anak na pinapangarap natin. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Naman. Naniniwala pa rin ako na nasa timing ang lahat at may takdang oras ang lahat para makuha natin lahat ng gusto natin. Nakangiti niya ding sagot dito. Mas naging mabilis pa ang paglipas ng mga araw. Habang lumilipas ang buwan na hindi siya nabubuntis, napapansin niyang padagdag ng pagdagdag ang frustrations na nakaguhit sa mukha ni Jake. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang siya nang bigla na lang siya nitong yayain para bumisita sa kanyang obagin. I think something wrong. Mahal, naisip ko lang pwede naman siguro tayong magpatingin sa eksperto para malaman natin ang problema kung bakit hindi ka pa rin nabubuntis. Nakangiti nitong wika sa kanya. Nandito sila ngayon sa harap ng hapagkainan, kumakain ng breakfast, pero feeling niya, bigla siyang nahirapan huminga sa sinabing ito ni Jake sa kanya. Ilang buwan na ba itong sumubok na buntisin siya ulit? Well, halos 5 buwan na pala at sa tuwing dumadating ang monthly period niya, napapansin niyang padagdag ng padagdag ang frustrations na nakaukit sa mga mata ni Jake. Oh Biden. Jake naman, kailangan pa bang umabot tayo sa puntong iyan? I mean, hindi ba't sabi ko, kung mabuntis ako, di mabuntis. Kung hindi naman, siguro may mga bagay na hindi talaga para sa atin. Sagot niya din kaagad. Hanggat maari, ayaw niya talaga sanang dumalaw sa objin. Tiyak kasing mabubuko siya ni Jake eh. Alam niyang magagalit talaga ito sa kanya, kapag malaman nito na palihim siyang umiinom ng contraceptive pills, at ayaw niyang mangyari iyon. Ayaw niyang magalit sa kanya ang asawa niya. Mahal, understand na ito ang magiging reaction mo pero wala tayong choice. Isa pa ilang buwan na din ang nagdaan pero hindi pa rin tayo nakakabuo. Mas maigi sigurong magpatingin na tayo sa objin para malaman natin kung ano ba talaga ang problema. Nakangiti nitong sagot sa kanya pero tanging pag-iling lang ang naging tugon niya. Ayaw niya hindi pwede. Jake, walang problema. I mean, I know, healthy ako, healthy ka. Nagkataon lang siguro na hindi pa talaga ito ang tamang time. Don't worry, mabubuntis at mabubuntis din ako. Tiwala lang kipilit ang ngiti sa labi niyang bigkas. Ilang saglit din siya nitong tinitigan bago tumango-tango. Okay, asahan ko iyan, Elena. Sana nga soon magdadalang tao ka na ulit. I'm so excited na magkaroon ng kahit isa pang anak. Para naman maranasan din ni Gianna kung ano ang feeling na magkaroon ng isang kapatid. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Kapag ganitong mga usapin, mas lalo siyang nakakaramdam ng guilt. Minsan, naisip niya na masyado ba siyang naging selfish dahil ang simpleng kahilingan ng asawa niya ay hindi niya maibibigay. Gosh!